Magpahinga ka. Ang ipinangako ko sa iyo, sisiguraduhin kong makukuha mo. Gumising ka! Gumising ka! Natulog talaga ako. At nanaginip ulit tungkol sa lalaking iyon. Sandali lang akong lumabas at nakatulog ka rito? Ito ba ay isang kwarto? Pasensya na. Ako, pagod na pagod lang ako. Tama na, humiga ka. Tanggalin mo ang iyong panloob, ibuka mo ang iyong mga binti. Doktor? Hindi maayos ang pagkakasara ng kortina. Sino bang may gustong tumingin sa'yo? Tigilan mo na ang pag-aantala. Ilagay mo ang iyong mga binti dito. Sige, ibuka mo ng mas malawak. Paano? Ang lala ng pagkakapunit. Sa edad mo, paano nangyari ito? Ako, Ibuka mo pa ang iyong mga binti, kailangan kitang suriin. Tigilan mo ang pagsigaw, iwan mo ang pag-ungol sa kama ng iyong lalaki. Walang ingay sa aking klinika. Tapos na, tumayo ka. Magbayad ka ng bayad, magkaroon ka ng respeto sa sarili, huwag kang maging pabaya. kaya ito ay dahil sa gabing iyon. Tigilan mo na ang pag-iisip tungkol dyan. Tapos na ngayon. Hindi ko na siya makikita muli. Siya nga. Kailangan ko pa ng 800 yuan. Saan ako kukuha ng 1,000,000? Miss Shen, huwag kumilos, may lagnat ka pa. Wala ka ng trabaho. Ubos na ang oras. Ang lupaing ito, si Mr. Hu ay lease lang ito sa atin para sa 3 buwan pa. Para mailigtas ang orphanage, kailangan nating bilhin ito ng 1,000,000. Iyon lang ang ating opsyon, ngunit malayo pa tayo. Hindi. Hindi ko hahayaang mawalan ng tahanan ang mga bata. Miss Shen, magpahinga ka na. Ako na ang bahala. Sa pera. Labas. Mr. He, pakiusap huminahon ka. Tagapamahala. Ano ang problema? Wala lang. Isang VIP na panauhin ay lasing. Jiang Li, may hawak kang sabaw para sa hangover. Bakit hindi mo siya pang-alagaan? Pero ang mga bisita sa VIP lounge, hindi pa ako nakapaglingkod sa ganoong antas dati. Relax. Ang unang beses ay awkward, ang pangalawang beses ay pamilyar. Makinig ka. Magdadagdag ako ng 3,000 yuan na bonus. Ngayon, puntahan mo siya at tulungan. 3,000 yuan? Kailangan ko talaga ng pera. Bawat kaunting dagdag ay malaking tulong. Malamang hindi siya masyadong mahirap. Pumunta ka na, kilos, umalis ka.
Mr. He, ang nilagay sa inumin mo ay utos ni Madam para matulungan kang mag-relax. Dahil tumanggi ka, kinailangan kong magpadala ng isang sariwang college girl para palakasin ang epekto. Gino, ayos ka lang ba? Sino kayo? Nagtatrabaho ako dito bilang tagapagsilbi. Hayaan ninyo akong pahirin ang inyong pawis at ang sinabawang panlaban sa kalasingan. Walang silbi ang sinabawang panlaban sa kalasingan. Naranasan na ba ninyo iyon? Ginoo, nagkakamali kayo. Hindi iyon ang ginagawa ko. Gugulin ninyo ang gabi kasama ko. Bibigyan ko kayo ng kahit anong gusto ninyo. Ang mga importanteng tao dito ay pawang mayayaman. Kung kaya niya talagang magbayad. 800,000 yuan. Katanggap-tanggap ba iyon? Sang-ayon. Ang pera. Ipapasalin ko ito sa aking katulong. Salamat. Bakit siya nasa ospital? Jihe, hinihintay ka pa ng ginang. Nailipat mo na ba ang pera? Tapos na. Dapat dumating na yan ngayon. Tara na. Natanggap na ng account mo 800,000 yuan. Nandito na ang pera. Kailangan kong sabihin agad kay Miss Shen ang magandang balita. Umalis. Jiho, pakiusap. Bigyan niyo pa kami ng ilang araw. Napakabata pa ng mga bata. Wala na kaming mapuntahan. Ang buhay ng mga batang ito ay wala akong pakialam. Walang pera, lumabas. Gibain ito. Huwag kang matakot. Magiging maayos din ang lahat. Tigil! Inaangkin ko ang lupaing ito. Narito ang 1,000,000 yuan. Suriin mo. Ji-hu, talagang 1,000,000 ito. Kaya ang lupaing ito ay amin na ngayon. Tama ba? Ji-hu, pero ang Firefly Group ay gustong-gusto ito kung ibibigay natin sa kanya. Paano natin i-explain kay Ji-hee? Tama na, hindi ako sumisira ng salita. Sa'yo na ang lupa. Tara na. Miss Zhang Li, ang galing mo! Ngayon ay palagi tayong may matutuluyan. Jiangli, 3 buwan lang. Saan nanggaling ang perang ito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo nakuha ang perang ito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo nakuha ang perang ito? Hindi ka naman gumawa ng illegal, di ba? Binibining Shen, ano bang iniisip mo? Kakatapos ko lang sa isang malaking deal. Binigyan ako ng kumpanya ng 800,000 bilang komisyon. 800,000? Totoo ba yan? Hindi ka nagsisinungaling? Talagang totoo. Nakakagaan ng loob. Binibining Shen, gutom na gutom ako. Na-miss ko ang steamed fish mo. Sige, mga bata, umuwi na tayo at kumain ng steamed fish? Tara na.
Steamed fish. Ang galing! Ang ating masayang pamilya ay mananatiling pinagpala magpakailanman. Naging sulit ang aking pagsisikap. Ito ba ang lupa? O Jinonghi, bakit ka personal pumunta sa maliit na site na ito? Tara, inspeksyonin natin. Sige, Miss Jiangli, ang galing mo talaga. Siya na naman. Mr. He, siya ang bumili ng lupa. Binili niya iyon? Tama, Jiang Li ang pangalan niya. Narinig ko na kumuha siya ng 5 trabaho isang araw para makalikom ng pondo at nagbenta pa ng dugo. 2 araw lang ang nakalipas, 200,000 lang ang pera niya. Ngayon may 1 milyon na siya. Hindi ko na mababawi ang salita ko, kaya ibinenta ko na. Kaya nga 800,000 lang ang hiniling niya sa akin. Pero dahil personal kang pumunta, dapat sa iyo na ang lupa. Huwag kang mag-alala, papapasukin ko ang mga tao para paalisin sila ngayon din. Hindi na kailangan. Baguhin mo ang plano ng konstruksyon, lampasan ang orphanage at itayo muli ang kalsada. Sige po. Handa na ang pagkain. Tikman mo kung masarap pa. Jiangli? Anong problema? Ikaw, buntis ka ba? Hindi, medyo sumasakit lang ang tiyan. Kumusta? Si Jiangli ba ito? Ito ang Firefly Group. Ipinapaalam namin sa iyo na ikaw ay natanggap na ng aming Jewelry Design Department. Mangyaring magulat sa opisina sa susunod na Lunes. Talaga ang galing. Totoo ito, binabati kita. Sige, darating ako doon ng nasa oras. Miss Shen, ang galing! Natanggap ako ng Firefly Group. Firefly Group, kahanga-hanga ba yon? Siyempre, nag-aalok sila ng magagandang benepisyo, mataas na sweldo, na may magandang komisyon. Ito ang pangarap na lugar ng trabaho ng bawat taga-disenyo ng alahas. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Hindi gagawin ni Jiangli ang mga ganyang bagay. Hindi ko na kailangang magtrabaho sa club. Pagkatapos ng shift ngayong gabi, hahanapin ko ang manager para magbitiw sa tungkulin. Teka. Lumingon ka. Pumalit ka sa ilang putok, may mga gagawin ako. Pero hindi ko alam kung paano. Bakit ka nag-aatubili? Tara na. Ikaw naman. Si Ginong He ay talagang nagdala ng isang baguhan na tulad mo? Ang putok na ito ay nagkakahalaga ng 500,000. Mawawalan siya ng pera sa pagkakataong ito. Gumalaw ka. Naku, wala akong matamaan kahit isang putok. Kung matalo ako, paano ako magbabayad? Tumutok ka.
Ang galing. Gaya ng inaasahan kay Mr. He. Na-clear mo ang mesa sa isang tira. Babae, ang taya ay taya. Babayaran ko. Eto ang PM million. Iyon na yan ngayon. Hindi ako nanalo sa larong ito. Ibigay ang pera kay Yun Chuan. Sobrang nangangailangan siya ng pera pero tinatanggihan naman kapag inaalok. Uy, tinatawag mo siyang Yun Chuan? Mukhang pala kaibigan ah. Magkakilala kayo? Isang mayamang binata tulad niya ay hindi gugustuhing makisama sa tulad ko. Hindi kami magkakilala. Naglakas loob siyang sabihing hindi niya ako kilala. Kung kayo mga Ginoo ay wala nang iba, aalis na ako. Yung babaeng iyon, tumakbo ng mabilis. Tumahimik ka. Uy, bakit ka nagagalit? May gusto ka sa kanya? Tama, itong batang babae ay hindi ka mapapansin. Ang Firefly Group mo ay puno ng mga magaganda. Marami kang mapagpipilian. Tapos na ako. Hindi pa tayo tapos. Narinig mo ba? Si Ginong He ay darating sa ating oryentasyon ng mga bagong empleyado. Oo, at narinig ko na si Ginoong He ay may kamanghamanghang pangangatawan at napakagandang muka. Kailangan kong magpahanga upang makuha ang pabor ni Ginoong He ngayon. Tigilan mo ang pagpapantasiya. Ang isang lalaking tulad ni Ginoong He ay may mga pamantayan na napakataas. Ikaw ay malayo sa kanyang antas. Tama na ang pag-aaway. Narito na si Ginong He. Ginoong He. Si Yun Chuan pala. Magandang araw, Ginoong He. Bakit siya nandito? Bakit siya nandito? Paano siya nakapasok dito? Ikaw. Sagutin mo ang isang tanong para sa akin. Bakit biglang nagtatanong si Mr. He? Tama, nakakatakot. Sige po. 6 na buwan ang nakalipas, ang aming kumpanya ay nakahukay ng 2 kilo na rough na jadate sa minahan ng Kapakand, Myanmar. Kinumpirma ng mga eksperto na ito ay Imperial Green na glass type na jadaite na may 80% na purong base at violet na florets. Sa kabila ng mataas na kalidad nito, may mga nakamamatay na depekto ito. Sabihin mo sa akin, paano mo ididisensyo ang jade na ito para gawing yaman ang mga depekto? Ang jade na ito, kahit ang mga nangungunang designer, hindi ito malutas, ito ay masyadong mahirap para sa isang baguhan. Tama, imposible sagutin sa ganoong maikling panahon. Ang mga bitak ay dumadaloy kaunting sa itaas, makapal sa ibaba na may natural na mga kurba. Maaari nating sundan ang mga pattern ng bitak upang ukitin ang nakahilig na Buddha sa itaas at gamitin ang makapal na bitak sa ibaba para sa 1,000 bulaklak ng lotus. Ang violet na florets ay nakaayon sa puso ng Buddha na bumubuo ng isang parihabang hugis, perpekto para sa sulat sa kanyang mga kamay. Ito ay nagpapalaki ng preserbasyon ng bato, nagdaragdag ng auspicious na kahulugan at artistic na halaga, kaya't malaki ang pagtaas ng halaga nito. Ang galing mo! Ayos. Ituloy ang training. Pumasa si Jiang Li sa opisyal na pagsusulit para sa recruitment para sumali sa Firefly. Tama, siya ang pinakamataas ang score sa pagsusulit na yon. Napakahusay niya. Talaga nga. At saka, Mr. He, gusto mo bang puntahan Madam He? Sabi ng doktor, siya ay tumatanggi na naman sa paggamot. Ihanda ang kotse sa ospital. Sige. Pero hindi ito ang aking regla. Bakit ako dumudugo? Buntis ka. Anong sabi mo?
Buntis ako. Pero hindi ko man lang masuportahan ang aking anak ngayon. Ang magdala ng bata sa ganitong kahirapan ay malupit. Hindi ako makalapit kay Mr. He. Iisipin niya may binabalak akong masama. Mahal. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Pero wala talaga akong kakayahan para alagaan ka. Doktor? Gusto kong magpalaglag. Magpapa-abort ka? Sigurado ka ba nasaan ang ama? Walang ama. Naka-schedule ang iyong pagpapalaglag ngayong ika-4 ng hapon. Magbayad muna bago ituloy. Bakit siya nasa ospital ulit? Department ng OB-GYN? Mr. He. Kanina, meron bang pasyenteng nagngangalang Jiang Li dito? Oo, pinoproseso ko ngayon ang kanyang kaso. Anong problema niya? Mr. He, ano ang iyong relasyon sa kanya? Siya ang aking fiancé. Ano, buntis siya. Hindi mo alam, pumunta siya para magpalaglag ng anak mo. Ano? Saan ka pumunta? Mr. Yu, alamin mo ang eksaktong lokasyon ni Jiang Li. Naiintindihan ko. Ang abortion ay nagkakahalaga ng 1,800. Pero wala man akong 1,000 yuan ngayon. Kung maghihintay ako hanggang sa susunod na buwan para makuha ang aking sahod, malalaman ni Miss Shen, masisiraan siya ng loob. Ano ang gagawin ko? Mr. He, nahanap na namin si Jiang Li. Umalis ka. Oo. Uy, linawin ko ito. Ang proseso ay nagkakahalaga ng 330 yuan. Abortion lang, walang anesthesia. Anumang komplikasyon ay responsibilidad mo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Ang aking sanggol. Pasensya na. Bakit hindi ka sumasagot sa telepono mo? Magmaneho ng mas mabilis. Doktor, ang pamamaraang ito ba talagang gagana? Relax. Para sa mga babaeng tulad mo na nagpapalaglag ng lihim, humahawak ako ng daan-daang kaso bawat taon. Huwag matakot. Pakawalan mo ako. Anong ginagawa mo? Ang mga babae ay laging dumadaan dito maaga o huli. Manatiling kalmado. Sisiguraduhin kong maasikaso ito ng mabilis at malinis. Doktor, nagbago ang isip ko. Hindi ko gagawin ito. Huli na, ang iyong fetus ay ni-reserve na. May nagbayad ng malaki. Tulong. May tao, tulungan mo ako. Tigil? Ginoong He? Pasensya na, na-late ako. Ano ang pakay mo rito? Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ihahatid kita sa bahay.
Kinonghe. Nasa loob pa ang underwear ko. Sterilize na yan. Isuot mo na. Salamat, Ginonghe. Ginoonghe, handa na ako. Ikaw, wala ka bang sasabihin sa akin? Tungkol sa pagbubuntis mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagbayad ka na, kaya hindi mo na kailangang mananagot. Bukod pa rito, iba ang mundo natin. Ayaw kong maipanganak ang anak ko. Bilang anak sa labas ng isang mayamang pamilya. Ang anak ko ay anak sa labas. Ipagpatuloy mo ang pagbubuntis. Papakasalan kita. Pero, Walang pero. Pinakasalan kita dahil malubha ang sakit ni Lola. Wala na siyang mahabang panahon. Ang tanging hiling niya ay makita akong may asawa at anak, at ikaw. Ang pinakamagandang opsyon ko ngayon. pero... Ayaw kong magpakasal. Nagsumikap akong makapasok sa Firefly Group. Gusto ko ng sarili kong karera at propesyonal na kalayaan. Kung pakasalan kita, mapipilitan akong magbuntis. Tumanggi akong umasa sa limos tulad ng isang nakakulong na asawang palamuti. Mukha ba akong ganong tao? Ang kasal natin ay kontraktual. Bago dumating ang bata, panatilihin mo ang trabaho mo. Kapag 1 taon na ang bata, bibigyan kita ng 1 bilyong yuan at ang iyong kalayaan. 1 bilyon? Siyempre, dahil sa sitwasyon, ang kasal natin ay dapat manatiling pribado. Tinatanggap mo ba ang kondisyong ito? 1 bilyong yuan? Sa perang yan, masisiguro ko ang kinabukasan ni Miss Shen, ang buhay ng mga kapatid ko at ang kapakanan ng anak ko. Ang anak ko. Sa wakas ay magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Tinatanggap ko. Mabuti. Magparehistro muna tayo pagkatapos ay bisitahin si Lola. Madam He, napakagandang balita. Tumawag si Mr. He. Dadalhin niya ang kanyang nobya para makilala ka at buntis siya. Talaga? Diyos ko, kailangan nating maghanda ng maayos. Oh! Halika, dahan-dahan lang. Magandang araw, Mr. He. Magandang araw, Mrs. He. Pamilya He, ang galing ng display na ito. Lola, dinala ko si Jiang Li para bisitahin ka. Batiin mo si Lola. Kumusta, Lola? Maligayang pagdating. Ang galing. Mula nang makita kita, nagustuhan na kita. Ikaw dapat maging mabuti kay Lee. Kung marinig kong ginagawan mo siya ng masama, hindi kita papatawarin. Huwag kang mag-alala, Lola. Aalagaan ko si Lee. Ipasok ang mga regalo. Sige po. Pumasok na. Ito ay regalo para sa iyo. Maliit lang. Simbolo lang ng aming paggalang. Sobra na ito.
Sobra na ito. Kunin mo, regalo yan ni Lola. Dahil ipipilit ng boss, itatago ko muna at isasauli ko mamaya. Salamat, Lola. Ayun. Itong pulseras ay pamana ng pamilya He. Ang mga manugang ng pamilya He ay nagmamana nito sa bawat henerasyon. Ito. Ngayon sa'yo na ito. Simula ngayon, ikaw at si Yunchuan dapat magmahalan kayo. Dalasan mo akong bisitahin kapag may oras ka. Ang bait ni Lola. Naalala ko si Miss Shen. Lola, talagang regular kitang dadalawin. Napakaganda. Lee, ang priority mo ngayon ay alagaan ng iyong kalusugan. Gabi na. Ipasabi kay Yunchuan na ihatid ka. Oh, magpahinga ka rin ng maaga, Lola. Oo. Tara na. Ginoong He, ibabalik ko ang mga gamit na iyon mamaya. Hasta ito. Itago mo ang ibinigay. Mahal ka ni Lola. Dalasan mo siyang bisitahin. Sapat na yon. Isipin mo ito. Bilang kabayaran mo. Tama na. Gabi na. Magpahinga ka. Paano? Ako matutulog? Mapapahamak ako. Hindi ako makatulog sa bagong kama ulit. Hindi ako makatulog. Talagang hindi ako makatulog. Gaano ka katagal magpapaikot-ikot bago ka tuluyang makatulog? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hindi ako sanay sa kama na ito. Kahit anong gawin ko, hindi ako makatulog. Ano ba ang gusto mo? Noong hindi ako makatulog dati, si Miss Shen ang nagkukwento sa akin, lalo na tungkol sa maliit na dinosaur. Nakatutulong iyon para makatulog ako. Baka kung magkukwento ka, makatulog ako. Pasensya na, Mr. He. Susubukan kong matulog mag-isa. Baka hindi kita aabalahin. Unggol-unggol. Ang maliit na dinosaur ay nakahiga sa kama, nagpapadapa at pumapanig. Ang tiyan niya ay laging kumukulo ng malakas. Ang ingay ay nagpuyat sa kanya. Sumigaw siya, "Tigilan ang ingay!" Ang inis na maliit na dinosaur hinahaplos ang tiyan niya. Ginoong He, bisitahin natin si Lola sa ilang araw. Oo. Huwag kang masyadong mapili sa kama ngayong pagkakataon. Susubukan ko. Para sa iyo ito. Napakaganda. Pero napakamahalaga, hindi ko ito matatanggap. Pinasaya mo si Lola. Isipin mo itong isang gantimpala. Isuot mo. Ang mga esmeralda ay nakakatulong sa pagpapabuti ng tulog, bagay sa iyo. Ang maliit na dinosaur sa kama, paiwas-iwas at pihit. Ang tiyan nito ay patuloy na umaugong ng malakas. Ginoong He, hindi ka kasing striktong tulad ng itsura mo. Ihinto ang kotse. Umilag ka ngayon. Anong problema? Hindi ba lihim ang kasal natin? Malapit na tayo sa opisina. Mauna na akong umakyat. Baka magkamali ng akala ang mga tao. Mr. He, mauna na akong umalis. Imposible. Serious? Ano bang pinag-uusapan nyo? Jiangli, halika dito agad. Malaking balita.
Anong klaseng malaking balita? Nag-announce ba ng relasyon nila sina Kechon at Ma Xiaoyu? Haka-haka lang yan. Pero malapit na sa ganon. Tigilan mo ang pag-aasar, sabihin mo na. Ayon sa mapagkakatiwalaang balita, ang amo natin ay nagpakasal kahapon. Kita mo, sinabi ko na sa'yo, sino mang makarinig nito ay magugulat. Si Mr. Heyan, siya ang pinaka-eligible bachelor sa kabisera. Ang babaeng nakakuha sa kanya ay siguradong isang napakagandang babae. Hindi naman siguro ganun kalala. Jiangli, itong bracelet, bakit nasa iyo yan? Anong meron sa bracelet? Huwag kang magkunwari. Itong bracelet ay auction ng Sotheby's Starlot noong nakaraang buwan. Ibinenta ito sa halagang 30 milyong dolyar. Eksakto, ito mismo ang bracelet. Sino ang nanalo sa bidding? Si Mr. He. Jiangli, sabihin mo na, paano ang pulseras ng ating amo na in-auction na punta sa iyo? Mali ang pagkakaunawa mo. Hindi ito maaaring ang bracelet na binid ni Mr. He. Tigilan mo na ang biro. Ito mismo, Jiangli, hindi maaring ang asawa ng CEO. Ang tuso mo. Ako? Paano ako magiging asawa ni Mr. He? Ang bracelet na ito ay... Ako mismo ang gumawa nito. Kawa kamay? Tama, bumili ako ng lab-grown gems at gumawa ng replika. Mukhang totoo, di ba? Nalinlang kayong lahat. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Jiangli, hindi maaaring maging asawa ng CEO. Tama ba? Talagang imposible. Hindi mahirap hulaan kung sino ang totoong Mrs. He. Talagang obvious, si Mr. He ay lumalayo sa mga babae. Sa lahat ng mga tao na ito, isang babae lang ang nanatili sa kanyang tabi. Ibig mong sabihin, Lin Jiwei? Eksakto. Miss Jiwei ay kababata ni Mr. He. Hindi banggitin siya ay isang prodigy sa jewelry design na panalunan ang Goldsmiths Award sa edad 20. Na-sweep ang mga Italian Design Awards sa edad 24, Grand Slam Achievement. Pinaka-importante siya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Firefly Group. Yun, Chuan. Nandito na ako. Jiwei, kailan ka bumalik? 2 oras lang ang nakalipas mula nang lumapag ako. Dumiretso ako dito pagkatapos bumaba ng eroplano. Bilang lead designer sa Glowworm, sapat ba ang aking kwalifikasyon? Siyempre. Maligayang pagdating. Sige. Opisyal na akong empleyado mo ngayon. Utusan mo ako, amo. Ang Spring Collection line ay nasa kamay mo. Walang problema. Sa loob ng 1 linggo, maghahatid ako ng isang kasiyasyang panukala. Siya nga pala. May isang tao kang dapat makilala. Intern pa siya, pero ang kanyang pilosopiya sa disenyo ay kapansin-pansing makabago. Kayong dalawa ay dapat magtulungan. Ha? Si Heyun Chuan na pumupuri sa isang taga-disenyo na ganito bago sa akin yon. Jiangli. Sa paligid ng aming malaking amo, may ganyang tao? Hindi mo talaga alam? Jiangli, alam mo ba? Kakalaman ko lang. Ano ang pinagsasabi mo? Jiwei. Siya ay si Lin Jiwei. Ang kababatang syota ni Ginong He. Ikaw si Jiangli. Sumama ka sa akin. Inirekomenda ka ni Achuan sa akin bilang aking katulong. Pero sabihin ko lang, tandaan mo ang iyong lugar.
Bilang isang tao, alaman mo ng malinaw ang iyong posisyon. Huwag mong hangarin ang hindi para sa iyo. Naintindihan mo ba? Kumusta? Shaoli, ano ang gusto ni Madam President sa'yo? Gusto niya akong maging assistant niya. Magiging assistant ni Madam President? Ang swerte mo! Ito, sa tingin mo ba swerte yon? Sige, balik tayo sa trabaho. Kung mahuli tayong nagbubulakbol ulit, walang katapusan ang sasabihin nila. Tigilan na ang sobrang pag-iisip. Nandito lang ako para gawin ang trabaho ko. Susundin ko ang sasabihin ng amo. Diyos ko, pumunta talaga siya sa Ingho! Sino? Kaninang umaga bumisita si Lin Jiwei sa Ingho, di ba? Ano tungkol sa kanya? Mayroon siyang kahanga-hangang senior na kasamahan. Ang tech tycoon na yumanig sa buong tech scene ng UK. Ngayon lang dumating siya sa Yinghuo. Bilis, tingnan natin siya. Ang gwapo niya, tara. Nakita mo? Yun siya. Siya Chen? Kilala mo siya? Hindi. Balik tayo sa trabaho. Teka, Shaoli. Shaoli. Ikaw talaga yon. Uy. Lee. Matagal na tayong hindi nagkita. Bumalik na tayo sa trabaho. Lee. 3 taon na ang nakalipas. Huwag mo akong isara. Jiang Li, dahil magkakilala kayo, iiwan ko na kayo. Mauna na akong bumalik. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Jiang Lu, Lee, hayaan mo akong dalhin ka sa hapunan. Marami akong kailangang sabihin. wala tayong pag-uusapan. Lee, alam ko na nasasaktan ka pa. Pero ako, may mga dahilan ako. Mga dahilan? 3 taon tayong magkasama. Tapos nag-umpisa kang magkolehiyo. At niloko mo ako. Umalis ka ng bansa kasama siya. Ngayon, babalik ka nagsasabing may dahilan? Lee, lumaki tayo sa ampunang iyon. Sawa na akong maging mahirap. Wala siyang ibig sabihin sa akin. Ginamit ko lang siya bilang stepping stone para makapunta sa ibang bansa. Yun lang. Iniisip kita araw-araw. Ikaw lang ang mahal ko. Lee, mayroon na akong lahat ngayon. Mabibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Bitawan mo. Lee, magsimula tayong muli. Sinabi kong bitawan mo, pakawalan mo na ako. Mr. He, Anong nangyayari dito? wala kaming ginawa. Kami ay... Nasa relasyon lang. Senior, kahit na kayo ni Jiang Li, hindi mo dapat hayagan mag-PDA sa trabaho. Kung makita ito ni Achuan, makakahiya. Hindi yun ang iniisip mo. Hayaan mong ipaliwanag ko. Tama na, Shaoli. Ako na ang magpapaliwanag. Mr. He? Pasensya na, ako ay masyadong pabigla-bigla kanina. Magpapakilala ako. Ako si Chen. Achuan, ito ang taong inirekomenda ko. Ang aking senior sa universidad na si Xie Chen. Ang inventor ng pinapatakbo ng artificial na katalinuhan cutting algorithms. Oh, wag tayong tumayo rito. Nag-book ako ng venue sa golf course na malapit. Pag-usapan natin habang naglalaro. Mukhang maganda? Sang-ayon.
Natakot ako doon. Mag-go-golf sila. Malamang hindi na ako kailangan. Sasama ka rin. Nakakahiya. Kalimutan mo na. Ituring natin na libre tayo ng amo. Hindi naman malaking bagay. Jiangli, marunong ka ba talaga mag-golf? Unang beses. Huwag mo pilitin ang sarili mo. Kunin mo ang mga bola para sa amin. Hindi na kailangan kunin. Kung hindi ka marunong, matuto ka. Tuturuan kita. Hawakan ng dalawang kamay, lakas mula sa balikat, iswing ang club. Mag-focus. Handa ka na? Nakuha ko. Sabi ko sa'yo, may talento ka, likas na may kakayahan. Talagang nagmamalasakit si CEO He sa mga empleyado. Personal na nagtuturo sa mga empleyado. Tungkulin ko lang. Eksakto. Yun Chuan, empleyado mo rin ako. Turuan mo rin ako. Marunong ka naman, hindi na kailangan. Sige. Kung hindi mo ako tuturuan, mag-isa kang maglaro. Jiangli, uminom tayo. Ang mga signature cocktail ng club na ito ay talagang mahusay. Hindi siya maaaring uminom. May dalaw siya, bawal ang alak. Wala akong dalaw. Bukod dito, ikaw. 'Di ba lagi kang may dalaw mga ganitong oras? Wala talaga ako ngayon. Senior C, ang cycle ng babae ay pwedeng magbago. Wala ka talagang alam. Pasensya na. Naapektuhan ng pag-aalala ang pag-iisip ko. Napakalapit ninyong dalawa. Senior, kailan mo kami aalokin ng wedding candies? Ate Jiwei, hindi naman talaga kami ganoong relasyon. Hindi kami magkarelasyon ngayon pero dati kaming magkasintahan. Si Shaoli ang una kong pag-ibig. Sabay kaming lumaki. Sweethearts noong bata pa. Sweethearts. Hindi totoo yan. Wala na kami. Walang nakaraan. Shaoli, sabi ko sa iyo sa buhay na ito, ikaw lang ang pakakasalan ko. Tapos na tayo. Yun Chuan. Uwi na rin ako. Hoy, Shaoli. Ay nako. Malamang naisip ni Jihi, ginagamit ko ang pera niya. Sa likod niya para makipagkita sa ibang lalaki. Paano ko ito ipapaliwanag sa kanya? Jihi. Kumusta, Jihi? Pumunta ka sa opisina ko. Sige, pupunta na ako. Jihe. Pasok. Ano ang relasyon mo kay si Chen? Siya ang dating kong nobyo, pero naghiwalay kami 3 taon na ang nakaraan at hindi na nagkita mula noon. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa ngayon. 3 taon na iyon. Hinalikan ka ba niya dito? At dito? Hindi dito, sa pisngi lang, nung mas bata pa kami.
Akin ka at akin lang. Simula ngayon, huwag kang lalapit sa ibang lalaki. Kahit kaunting kontak. Naiintindihan mo ba? Mr. Ha? Ang bata, Magiging maingat ako. Bakit kayang gawin ng babaeng ito na pukawin ang aking damdamin ng napakadali? Ginoong He. Tama na talaga. Wala nang ano. Ako lang. Tama na. Hindi na kita aasarin. Ipasok ang tanghalian. Ginang narito na ang iyong masustansyang tanghalian. Narinig ni Ginoong He na hindi ka kumain ng maayos sa tanghali, kaya pinapunta niya ang chef para ihanda ito at ihatid sa iyo. Salamat, Ginonggo. Tapusin mo ang iyong pagkain at bumalik sa trabaho. Susunduin kita mamayang gabi, pabalik sa ating bahay. Sige. Jiwei. Yan ay marka ng halik. Jiang Li, maglakas loob ka bang mangakit kay Achuan? Babayaran mo ito. Sa susunod na buwan, ang presidente ng Sealand ay magsasagawa ng opisyal na pagbisita sa ating bansa. Ito ay isang karangalan na ang mga nakatataas ay nagtalaga sa Firefly upang magdisenyo ng mga regalo ng estado para sa mga dayuhang dignitaryo. Maghanda ng paunang konsepto ng disenyo at isumiti ito sa akin bukas. Ma'am Jiwei, ang proyektong ito ay napakahalaga. Ang patakaran ng kumpanya ay nagsasabi na ang mga tagapamahala lamang at mga lead designer ang maaaring humawak nito. Intern pa lang ako ngayon. Anong problema sa mga intern? Noong ako ay intern, pinamahalaan ko na ng Aimachi Group ang mga disenyong haute couture. Jiang Li, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Gusto mong tanggihan ako? Magsisikap akong maghatid. Magaling. Hihintayin ko na makita ang iyong gawa. Mahal kapag kumikilos ang asawa ng presidente. Ito ay isang napakahirap na hamon. Jiang Li, tanungin ng supervisor upang humingi ng pabor. Wala yan, okay lang ako, kaya ko ito. Gagawin ko ito kahit ano mangyari. Hindi ko hahayaang pagtawanan ako ni Lin Jiwei. Bakit nagtatrabaho ka pa? Alam mo ba kung anong oras na? Alas 10:30 na. Mr. He, pasensya na talaga. Dapat tapos ka na sa trabaho, ilang oras na ang nakalipas. Sa susunod, kaya ko nang umuwi mag-isa. Ito na ang huling beses.
Tara na, uuwi na. Ang Yingho ay hindi pabrika ng pagsasamantala, hindi kailangan na magpakamatay sa trabaho. Gusto ko lang gawin ng maayos ang trabaho ko. Mr. He, hiniling ni Miss Jiwei na magdisenyo ako ng mga paunang konsepto ng pambansang regalo. Hindi pa ako nakahandle ng mga ganitong high-end na disenyo dati. Maaari mo ba akong gabayan? Nagdidisenyo ka ng pambansang regalo. Ito ay isang pagkakataon na minsan lang sa buhay. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Ipapaliwanag ko. Ang disenyo ng pambansang regalo ay nakadepende sa dalawang pangunahing elemento. Dalawang pangunahing punto ang pinakamahalaga. Una, i-highlight ang ating pambansang pagkakakilanlan. Pangalawa, iayon sa mga diplomatikong protokol, kasama rito ang paggalang sa mga kultural na halaga, mga paniniwala sa relihiyon, at iba pang paninindigan. Kasama rin dito ang mga personal na kagustuhan ng mga lider. Kunin halimbawa ang kasong ito. Bagaman ang Setia ay isang bansang kanluranin, ang kanilang presidente ay lubos na humahanga sa tradisyonal na kulturang Tsino. Napakalawak ng iyong kaalaman. Ginoong He talagang arkitekto ng imperyo ng negosyong Firefly. Ano ang tinitingnan mo? Wala namang importante? Pinapayagan ang legal na pagmamasid. Naiintindihan ko. Naunawaan mo ba lahat ng ipinaliwanag ko? Oh, lubos na naunawaan. Sige, ibahagi mo ang iyong mga saloobin. Ito ang aking pananaw. Binigyang diin ng sinaunang Tsina dahil ang presidente ay pinahahalagahan ang ating kultural na pamana. Ang ating tema ay maaaring tumuon sa mga simbolo ng magandang kapalaran. Marahil gamit ang mga simbolo. Tulad ng kilin. Ang kilin ay isang mapalad na simbolo mula noong sinaunang panahon. Naniniwala ang mga sinaunang tao na ito'y nagtataglay ng kabutihan at kumakatawan sa matatalinong pinuno at matuwid na pamamahala. Ang paggamit ng kilin bilang ating tema ay hindi lamang magpapakita ng ating tradisyonal na kultura, kundi angkop din sa katayuan ng Pangulo ng Seiyan, Ginoong He. Ano ang tingin mo sa aking ideya? Hindi naman masama, may potensyal ka. Oh, isa pa, kailangan kong paalalahanan ka na ang Pangulo ng Seiyan ay ayaw na ayaw sa mga disenyong kanluranin. Kaya alam mo kung ano ang gagawin, tama? Naiintindihan. Gising? Nasaan ako? Inaantok ka pa? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Nasa pribadong tirahan ko tayo ngayong gabi. Kailan ako nakatulog? Wala akong maalala. Normal ang pagod sa panahon ng pagbubuntis. Ang iyong katawan ay gumagawa ng progesterone at estrogen kaya madali kang mapagod. Ngunit magandang senyales ito. Ibig sabihin, ang ating sanggol ay lumalaki ng malusog. Ginoong He, paano mo alam ang marami tungkol sa pagbubuntis? Natututo ako habang nagpapatuloy. Unang beses na ama, alam mo, kailangan mag-aral ng mga ito ng maaga. Pagkatapos, mag-aaral ako ng 36 estratehiya ng digmaang gabi at handbook ng pang-aakit para sa mga batang asawa. Ha? Ginoong He, ito ba ang iyong regular na binabasa? Hindi yan ang iniisip mo. Ito ay isang normal lang na gabay sa pagbubuntis. Seryoso? Pero ang ilang mga negosyante ngayon ay gumagamit ng magagarang pangalan para gawing mas kaakit-akit ang kanilang produkto. Hindi ka pa nag-dinner. Gutom ka ba? Oh, actually, Ipagluluto kita ng chef. sandali ang gabi na.
Hindi ba sila maaabala? Parang hindi tama. Ako na lang ang magluto. Kalokohan. Ikaw ang may bahay dito. Trabaho nila ang paglingkuran ka. Tama na. Magpahinga ka pa ng kaunti. Ang sarap lahat. Subukan mo. Tingnan mo kung bagay sa panlasa mo. Kung hindi, ipapaluto natin ulit. Masarap. Kumain ka pa kung gusto mo. Hindi ko inakala na si Mr. He, na napakaseryoso sa trabaho, ay ganito pala ka-gentle. Ginong He, ang proposal ng disenyo ng regalo ng estado ba ay nasa masikip na schedule? Ang pagbisita ng estado na ito ay na-schedule ng huling minuto. Ang mga timeline ng produksyon at disenyo ay sobrang siksik. Kailangan kita natapusin ang proposal ng disenyo bago mag 5 PM bukas para sa opisyal na pagsusuri. Naiintindihan? Mayroon pa bang mga tanong tungkol sa ating mga naunang talakayan? Lahat ay malinaw, huwag kang mag-alala, Mr. He. Sa iyong ekspertong gabay, tiyak na ihahatid ko ang mga resulta na nakakatugon sa inaasahan. Tungkol naman kay Lin Jiwei, titiyakin ko na humanga siya. Jiwei. Narito ang unang draft ng aking disenyo ng regalo ng estado. Mangyaring suriin ito. Ikaw lang ang gumawa nito? Jiwei. Ano ang ibig mong sabihin? Jiangli, paano mo naiharap ang basurang ito bilang disenyo sa harap ko? Miss Lin, paano mo nasabi iyon? Bukod pa, hindi ka man lang nag-abala na tingnan ng maayos ang disenyo ko. Disenyo? Itong tambak ng basura ay hindi karapat-dapat sa titulong iyon. Mga kilin na mitolohikal na hayop, mga maswerteng ulap, itong mga luma at pangit na motif. Sino ang gugustuhin ang mga iyon? Ang mga estilo ng sining ng Europa lamang ay karapat-dapat para sa mga taong may mataas na katayuan. Ito ang ating pamanang kultural. Bakit tawagin itong luma at pangit? Bakit hindi ito karapat-dapat? Bukod dito, ang mga disenyong Europeo ay nakaugat sa kanilang sariling mga tradisyong kultural din. Jiangli. Ito mismo ang dahilan kung bakit mananatili kang intern habang ako ay ang lead designer. Sa iyong pag-iisip, hindi mo maaabot ang aking antas sa buhay na ito. Miss Lin, inaamin kong may agwat sa pagitan natin. Ngunit tungkol sa disenyong ito ng pambansang regalo, naninindigan ako sa aking pananaw. Hindi ako sang-ayon sa'yo. Ang presidente ng Saigo ay talagang humahanga sa ating tradisyonal na kultura. Ayaw niya sa mga disenyong Europeo. Tama na. Naniniwala ka talaga sa mga walang kabuluhang bagay online. Kaya naman gumawa ka ng basurang ito. Buti na lang hindi kita pinagkatiwalaan kailanman. Gumawa ako ng sarili kong disenyo. Isang manloloko tulad mo ay karapat-dapat mabigo. Lumabas ka sa Firefly. Nahihiya ka na ngayon? Gusto mo yan eh. Ito ang makukuha mo sa pang-akit kay Achuan. Sinimulan kong gawin ang disenyong ito kaagad. Si Achuan ay magugustuhan ang proposal na ito. Ipapakita ko sa kanya kung anong uri ng babae ang karapat-dapat na tumabi sa kanya. Mr. He, narito ang aking proposal ng disenyo. Paki-review po. Ikaw ang gumawa nito. O, ako ang nagdisenyo nito ng mag-isa. Basura. Basura. Achuan, paano mo nasabi yan? Maingat kong ginawa ang proposal na ito. Dinisenyo ito gamit ang pinakabagong mga estilo ng disenyo na uso sa Europa. Sabi pa ng professor ko na ito ang pinakamagandang gift design na nakita niya. Pinipilit mo ang European styles, pero alam mo ba kung ano ang gusto ng client natin? Ang presidente ng Seranya ay isang high-profile na client. Walang duda na gusto niya ang European design aesthetics. Mali. Hinahangaan niya ang tradisyonal na kultura ng Seranya. Ang kinamumuhian niya ay ang European design.
Tawag mo sa sarili mo ay designer pero hindi ka man lang nagsagawa ng basic na client research? Ang bias mo at katigasan ng ulo ay hindi ka karapat-dapat sa propesyon na ito. Chuan, pasensya na. Gagawa ako ng maayos na redesign. Ang paninirahan sa ibang bansa ay nagpalimot sa'yo ng ating pamana. Matuto ka sa intern mo, Jiang Li. Hayaan mo siyang turuan ka ng maayos. Ituloy ang pulong. Sabi ni Mr. He, kailangan nating isumite ang proposal bago mag-alas 5 para makakuha ng mas maraming oras sa pagmamanupaktura para sa kumpanya. Sobrang dami kong natutunan kay Mr. He. Hindi ako maaaring sumuko ngayon. Ma'am Jiwei, pakiusap, isipin muli ang aking proposal. Ang presidente ng Saigo mahilig sa mga tradisyonal na elementong Chino na uubos na ang oras. Jiang Li, sinusubukan mo ba ang aking pasensya? Ma'am Jiwei, huwag kang magkamali ng intindi. Ako lang. Ano lang? O nandito ka lang para tumawa sa akin? Makinig ka, Jiang Li, hanggat nandito ako, hindi mo kailanman makukuha ang posisyon ko. Umalis ka. Li, anong problema? Halika dito. Ayos lang ako. Grabe ang sugat ng kamay mo. Paano mo nasabing wala lang? Daling kita sa ospital. Ibaba mo ako! Bitawan mo ako! Shichen, ano bang sinusubukan mong gawin? Ano bang magagawa ko sa iyo? Li? Nagkamali ako. Pero talagang nagmamalasakit ako sa iyo at gusto kong bumawi sa iyo. Pakiusap, huwag mo akong itaboy. Chen, sino bang nangangailangan ng pakialam mo? Bukod dyan, ikaw ay walang karapatan na nandito. Lumayo ka sa akin mula ngayon. Baka magkamali ang asawa ko. Asawa? Jiang Li, may asawa ka na? Tama, may asawa na ako ngayon. Kaya mula ngayon, lumayo ka sa akin. Nag-asawa na ba talaga siya? Buti na lang hindi na nagtanong pa si Chen. Pero kanina, niyakap ako ni Chen sa may pintuan ng silid pulungan. Sana hindi iyon nakita ni Mr. He. Mr. He, Nakita ko lahat. Nung inihatid ka ni Chen palabas, ano ang nangyari sa inyo? Mr. He, hindi yun ang akala mo. Paliwanagan kita. Nasugatan ako kanina. Gusto niya akong dalhin sa ospital pero tumanggi ako. Paano ka nagkaganyan? Kailangan mong maniwala sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Pumunta ka sa opisina ko. Gagamutin ko ang mga sugat mo. Siya, talaga bang nagmamalasakit siya sa akin? Hindi man lang siya galit sa akin. Yan, magiging mahinahon ako. Ang bersyong ito ni Mr. He ay napakaamo. Maglalagay ako ng gamot mamaya. Mag-ingat ka sa mga araw na ito. Panatilihing tuyo ang mga sugat. Ano ang problema? Wala yan. Kailangan mong maging mas maingat dahil ngayon hindi ka na nag-iisa. Dapat ba kitang bigyan ng bodyguard? Bodyguard? Hindi na kailangan. Yan ay sobrang labis. Sige, ipapaubay ako na sa'yo. Siya nga pala, bakit ka pumunta sa silid pulungan kanina? Pumunta ako doon. Nasa sahig pa ang proposal ko. Walang problema, pinulot ko para sa'yo. Saan?
Mr. Hay, Hmm, tungkol sa proyektong ito, ano ang desisyon mo? ang disenyo ni Lindsay Wei ay hindi maganda. Sinabihan ko siyang gawin ulit. Hindi maganda? Sa mas tiyak walang kwenta. Sumasamba sa mga dayuhang bagay. Hindi maihahambing sa design mo. Hindi kasing ganda ng akin? Ginoong He, talaga bang sinabi mo yan kay Ma'am Jiwei? Siyempre, iminungkahi ko pa na matuto siya sa'yo. Kaya pala si Ma'am Jiwei ay sobrang nainis. Ginoong He? Si Ma'am Jiwei ang aking punong taga-disenyo. Ang pagsabi sa kanya na mas magaling ang disenyo ko kaysa sa kanya at payuhan siya na kumonsulta sa akin. Nilagay mo ako sa alanganin. Hindi kayang pantayan ng disenyo niya ang iyo. Dapat siyang matuto sa iyo. Kung hindi niya kayang tuparin ang pangunahing pangangailangan na ito, hindi siya kwalipikado para maging punong taga-disenyo ng Yinghuo. Napakatahimik habang sinasabi ang mga pinakamasasakit na salita. Isang tunay na kapitalista sa puso't isipan. Ang pangit na traditional na motif, kumpletong walang klase. Si Zhang Li ang may kasalanan nito. Sino ang nakakaalam kung anong panggagayuma ang ginawa niya kay Yun Chuan para bilhin ang kalokohan niya? Bahala na. Kung igigit ni Yun Chuan, mag-aatubili akong magdagdag ng ilang tradisyonal na elemento. Mag-aatubili akong magdagdag ng ilang tradisyonal na elemento. Walang paghahambing. Walang sakit. Ipapakita ko kay Achuan. Ang estetika ng Europa ay ang pamantayang ginto. Achuan, ito ang aking pinago-overtime. Tingnan mo. Achuan, may problema ba? Ano ang hindi gumagana? Kumonsulta kay Zhang Li gaya ng sinabi ko, pumunta ka ba? Yun, Chuan. Nagbibiro ka ba? Ako ang lead designer, pinapakonsulta mo ako sa isang intern. Anong problema sa mga intern? Mas maganda ang disenyo niya kaysa sa iyo. Yun, Chuan. Nababaliw ka na. Ang obsession mo sa tradisyong Chino ay pangit at mababa ang klase. Talagang hindi profesional. Tanggal ka na sa proyekto. Si Zhang Li ang papalit. Papalitan mo ako, ibibigay ang trabaho ko sa isang intern? Tama. Pwede ka nang umalis. Hey, Yun Chuan. Pagsisisihan mo ito. Pasensya na, ako ang mamumuno sa National Gift Project. Natural lang, perpekto ka para dyan. Ikaw ang mamumuno. Pero wala akong karanasan at mahalaga ang proyektong ito na may mahigpit na deadline. Paano kung... Andito ako. Walang dapat katakutan. Magtiwala ka sa sarili mo. Naniniwala ako sa iyo. Hindi ko inaasahan na magtitiwala ka ng sobra. Salamat sa pagkakataong ito. Hindi kita bibiguin. Susuriin ko na ang mga materyales. Sasama ako sa iyo. Kung mananatili ang buhay na ganito, hindi naman masama. Ang pambansang regalo na aking dinisenyo ay may temang kilin na humahakbang sa ulap. Gawa sa Hetianjai nagtatampok ng kilin at mapalad na ulap bilang pangunahing elemento ng disenyo. Iyan ang pagtatapos ng aking buong presentasyon ng disenyo. Ako ay magalang na naghihintay sa inyong huling desisyon.
Sila? Bakit walang nagre-react? Kulang ba ang aking disenyo? Lubos na kasiya siya ang inyong disenyo. Hindi masama. Ang disenyo ni Jiang ay talagang katangi-tangi. Siya nga pala. Ang aming pangunahing vault ay may isang premium grade na jade. Ipapadala ko ito darating kinabukasan. Ang napakatalino na disenyong ito na may bihirang jade ay nangangahulugan na ang ating Firefly project ay maghahatid ng isang pambihirang pagganap. Kapag dumating na ang jade, simulan agad ang pag-ukit. Ang deadline ng pambansang seremonya ay halos 1 linggo. Sige, tapusin natin ito. Kung wala nang iba, tapos na ang pulong. Magaling ang pagkakagawa. Jiangli, akala mo matatalo mo ako, managinip ka na lang. Kumusta? Gawin mo ang isang bagay para sa akin. Darating ang Jade ngayon. Hindi ako makapaghintay na makita ang gawa ko. Kumusta? Ano? Chairman He, ang convoy ng Jade Transport ay naaksidente ng malala, kasama ang pinakamagandang Jade at lahat ng iba pang bato ay ganap na nawasak. Ano? Balik sa opisina. Ipaalam sa lahat para sa isang pulong pang-emergency. Opo, Gino. Limang araw na lang ang natitira hanggang sa paghahatid ng pambansang regalo. Dahil nakompromiso ang supply ng Jade, kailangan natin ng malikhaing solusyon. Mayroon ba kayong maisip na magagawang paraan para maisalba ito? Meron tayong backup na jade sa imbakan. Pero Hindi katanggap-tanggap, iyan ay mga batong grade 2 katamtamang kalidad. Hindi angkop para gawing pambansang regalo. Pero kahit na mag-order tayo ng premium jade, masyadong masikip ang oras. Ang pagkaantala ng paghahatid ay mangangahulugan ng paghihiganti ng gobyerno na hindi natin kayang harapin. Siguro, gumamit na lang ng purong ginto. Purong ginto? Ang mga artifact na ginto ay walang bigat na kultural. Hindi nararapat para sa isang pinuno ng estado. Pero kung walang premium na jade... Teka? Mr. He, may proposal ako. Sige. Ang aming kumpanya ay mayroong pambihirang jade na iyan mula sa Myanmar. Kahit puno ng mga bitak, pansinin kung paano ang mas malalim na mga ugat dito perpektong bumabalangkas sa mapalad na mga ulap. Ang mas pinong mga linya sa ibaba ay maaaring bumuo ng kiling ng kilin. Ideal ito. Ang mga violet na inclusion ito ay maaaring maging mga mata ng kilin. Pero ulap sa ibabaw ng mitolohikal na hayop, yun ay lumalabag sa tradisyon. Nalulutas nito ang lahat. Well, napakagaling. Sa kabila ng mga depekto, ang kalidad ng jade na ito ay maaaring mapabilang sa nangungunang 10 pandaigdig. Perpekto para sa paggawa ng regalo ng estado. Mr. He, ituloy natin ang plano ni Jiang. Niresolba nito ang lahat ng issue. Naaprobahan, gawin ito. Jiang Li, isumite agad ang binagong mga disenyo. Lahat ng departamento mag-ugnayan ng buo. Naiintindihan, Mr. He. Kamakailan, President Amangkin ng Syria dumating sa ating bansa para sa isang state visit. Ang ating pinuno ay nagbigay kay President Amangkin ng isang masusing inukit regalo ng estado, kilin na bumabalik sa gitna ng mga ulap. Ang kailin ay isang simbolikong nilalang sa kulturang Tsino na kumakatawan sa karunungan, kapayapaan at kabutihan. Ang pambansang regalong may kailin at masasaganang ulap ay nagpapakita ng malinaw ng alindog ng ating tradisyonal na kultura at naghahatid ng pangako ng Tsina sa kapayapaan at pakikipagtulungan sa lahat ng bansa. Ang kahanga-hangang pangitain na ito. Kahanga-hanga, na-deliver na ang pambansang regalo. Ang misyon ng Firefly Group ay matagumpay na natupad. Ang pamunuan ay labis na nasisiyahan. Para sa susunod na dekada, mga disenyo ng pambansang regalo ay ipagkakatiwala sa aming kumpanya. Kaya tumaas ng 30% ang presyo ng aming stock. Sa makatuwid, aking pinahahalagahang kontributor, anong gantimpala ang gusto mo? Kahit anong gantimpala na gusto ko, posible ba iyon? Siyempre, nangako na ako, matutupad ang mga hiling mo. Kung gayon,
Gusto kong marinig mong isalaysay muli ang kwento ng pakikipagsapalaran ni Baby Dinosaur. Ang iyong ugali sa pagtulog gumagawa na naman ng kalokohan? Tulungan kitang ayusin iyan. Ang pambansang regalong ito, ang disenyong kilin na tumatapak sa ulap, ay nakakuha ng malawakang papuri kapwa sa loob at labas ng bansa. Ito ay itinuturing na ang pinakamahusay na pambansang regalo sa loob ng 2 dekada. Naniniwala ang ating mga mamamayan, habang lumalakas ang ating bansa, ang tradisyonal na kulturang Chino ay muling magniningning ng maliwanag sa pandaigdigang entablado ng sining. Jiangli, ikaw na munting pasaway. Kung hindi kita mapapaalis sa Yinghuo, palitan ko ang aking apelyido sa legal na paraan. Nasa labas na ako. Jiangli, mayroon akong agarang biyahe sa negosyo. Inayos ko na isang bagong driver para sunduin ka. Nakita ko na siya. Ma'am, pumasok ka na. Jiangli, alam ko na hindi mo kaya na magkaroon ng isang sugar daddy lang. Sa lalong madaling panahon, kapag ang lahat sa kumpanya ay makakita ng iyong tunay na kulay, tingnan natin kung paano ka mananatiling empleyado dito. Hoy, tignan mo kung saan ka pupunta. Bulag ka ba? Kung hindi ito ang aming kumpanya, maliit na celebrity. Kilala mo ako? Lahat ay nakakakilala sa'yo. Lagi kong pinaghihinalaan paano naman ang isang intern lang mamuno sa isang proyektong pambansang regalo. Ang koneksyon ay nagpapaliwanag ng lahat. Tungkol ba kay CEO He ang pinag-uusapan nila? Nalaman ba nila ang tungkol sa... Tama na ang mga pahayag na nanunuyang. Anong koneksyon? Nakuha ni Jiangli ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng kakayahan. Nagkakaila ka pa ba? Anong klaseng kakayahan? Natutulog sa mga matatandang opisyal? Sinong matanda? Ang iyong sugar daddy, halata naman. Tingnan mo ang forum ng kumpanya at tingnan mo para sa sarili mo. Ang pinakausong paksa sa buong kumpanya ay ang video ng iyong iskandalo. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng hininga sa kanya. Siya ay amoy desperadong ambisyon. Sa umaga pa lang napanood natin itong basurang palabas, Kadiri. Jiangli, ayos ka lang? Ayos lang ako. Malalaman ko kung sino ang nagkalat ng mga chismis na ito. Jiangli, ang forum ay puno ng mga video na nag-aakusa sa iyo na ikaw ay isang babaeng inaalagaan. Sinasabi nila na ginamit mo ang mga koneksyon para makuha ang mga proyekto. Ang mga post ay usong-uso na may malaking negatibong reaksyon. Ano ang plano? Kailangan natin ng pagkontrol sa pinsala. Hindi dapat kumalat ang paninirang puri na ito. Maghanap ng solusyon. Pero ano ang magagawa ko? Maliban kung ipaalam natin kay Heyun Chuan. Jianglu, bumalik ka muna. Kailangan kong tumawag. Kumusta, Jiangli? Kinonghi. Kailangan ko ang iyong tulong. Pwede mo ba akong tulungan? Sige. May tao sa trabaho nag-post na ako ay babae ng mayamang lalaki. Sinasabi nila na gumamit ako ng mga koneksyon sa lalaki para makuha ang proyektong national gift. Pero ganap na hindi totoo yun. Ako... Xiaoyu, subaybayan ang IP. Sige, gagawin. Ang IP ng nag-post ay panloob. Tinutukoy ko na ang lokasyon. Natukoy ang nag-post, Lin Jiwei. Jiangli, ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Sige. Dahil nangako si Mr. He, dapat malutas ito ng mabilis. Malapit nang ilunsad ang bagong proyekto. Lahat sumama sa akin sa pulong. Maliban kay Jiangli. Hindi ka kasama. Isang tulad mo, isang hamak na walang hiya ay hindi dapat kasama sa proyekto ko. Tama si Jiwei. Kalimutan ang pagtutulungan. Ang pagiging malapit sa isang walang hiya ay kasuklam-suklam. Eksakto. Ang pagkakaroon ng tulad niya sa design ay nakakahiya. Lin Jiwei, sobra na talaga ito. Siya ang nagkalat ng chismis pero ako pa ang pinahiya niya sa publiko. Lin Jiwei, ikaw ang gumawa ng mga kasinungalingan tungkol sa akin.
Ang post na yon ay gawa mo talaga. Tama na. Ayaw kong marinig ang mga dahilan mo. Pumunta na kayo sa pulong ngayon. Jiangli, Dapat pumunta ka rin sa pulong. mauna na ako. Huwag mong isipin ng sobra. Makakahanap tayo ng solusyon. Huwag kang mag-alala, Jiangli. Ayos lang. Haharapin iyan ni pangkalahatang tagapamahala, He. Itong department ng balita walang ginagawa. Ang post na yan ay hindi natanggal, sa halip naging viral. Jiangli, ano ang dapat nating gawin? Uuwi muna ako. Subukan mong manatiling positibo. Baka mawala na yan bukas. Lahat huwag munang umalis. Nag-utos ang CEO lahat ng empleyado na magtipon sa pasukan ng kumpanya. Lahat ay dapat dumalo. Suriin ang inyong mga mata. Suri ng inyong mga mata? Hugh, ngayon naiintindihan ko na kung bakit tayo pinapunta ni Mr. He sa ophthalmologist. Gusto niyang imulat natin ang ating mga mata. Hindi gaya ng iba na ipagbibili ang kaluluwa para sa pera. Itinatapon mo ang iyong sarili. Jiangli, tingnan natin kung gaano katagal mo kayang kumapit kay Firefly. Talagang lumalampas na si Mr. He. Ang buong opisina ay pinag-uusapan ka. Ngayon pinipilit niya tayong magtipon para sa kunwaring pagsusuri sa mata na ito. Ito ay parang itinapon ka sa mga lobo. Tingnan mo ang kotse na iyan. Hindi ba yan ang kotse mula sa post? Oo, iyan ang eksaktong pareho. Imposible. Si Jiangli ba ay pinapalabas na ngayon ang kanyang sugar daddy sa publiko? Mr. He. Hindi pwedeng. Si Mr. He ba talaga si? Jiangli, sumakay ka. Ano ang nangyayari? Ang mga post sa forum ay tinanggal din. Jihe. Nagpapakita ba siya ng suporta para sa akin? Jiangli, halika dito. He, hindi mo ba iniisip na ang pamamaraang ito ay hindi angkop? Ano ang hindi angkop? Malinaw na dahil itinatago natin ang ating kasal. Ang pagtanggal ng mga post ay dapat sapat na. Malamang ginawa niya ang madaling paraan. Ginawa ito ng basta-basta sa opisina. Hindi niya isinaalang-alang ang aking damdamin. Hoy, walang puso kang maliit. Bumalik ako na may mabuting intensyon para suportahan ka, pero nagbibigay ka ng attitude sa akin, di ba? Bumalik ka ba para dito lang? Ano pa kaya? Bumalik ka ng partikular para tulungan ako dito. Siyempre naman. Paano mo ako babayaran? Salamat. Sa tingin mo sapat na ang simpleng pasasalamat? Ano bang gusto mo? Gusto ko. Sa susunod na biyahe sa trabaho, sasama ka sa akin. Bakit?
Miss na kita kahit isang araw lang tayong magkahiwalay. Sige, mag-dinner tayo sa bahay ni Lola ngayong gabi. Miss ka na niya. Okay. Halika, kain pa. Salamat, Lola. Shaoli, napakahirap ba sa mga nakaraang araw? Achuan, inaalagaan ka ba niya ng mabuti? Hindi po, Lola. Wala nga akong morning sickness. Napakabait niya sa akin. Ito, kumain ka ng hipon. Sa lahat ng mga taon, ito ang unang beses na nakita ko si Achuan na naging napakaasikaso sa isang babae. Lola, tigilan mo na. Sige, titigil na ako. Siya nga pala, Shaoli. Ikaw ay tiyak na 3 buwan ng buntis. Meron ka bang pagsusuri sa pagbubuntis? Hindi ko gustong mapagod si Shaoli kaya sa bahay na lang kami nagpatingin sa mga bumibisitang doktor. Ang mga pagsusuri sa bahay ay kulang sa tamang kagamitan. Habang tumatagal ang pagbubuntis, kailangan mo ng pagsusuri sa ospital para sa komprehensibong pagsubaybay. Sige, isasama kita sa ospital bukas. Doktor, kumusta ang pag-unlad ng sanggol? Ang sanggol ay lubos na malusog. Tingnan mo dito. Ang maliliit na braso at binti ay ganap ng nabuo. Ito ang mga kamay at dito ang mga paa. Kahanga-hanga, malusog ang ating sanggol. Salamat. Shaoli. Bakit kayo dalawa magkasama? Paano kayong dalawa? At aalis sa maternity ward? Shaoli, nagsinungaling ka tungkol sa pagiging may asawa. Kabit ka niya at nagdadalang tao ka sa kanya. Tigilan mo ang kalokohan. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Huwag kang magsinungaling sa iba o kahit sa sarili mo. Isa ka lang ulila na walang pera. Akala mo ba papakasalan ka ni Hyun Chuan? At akala ko talaga may dangal ka pa. Pero lumalabas na matagal ka nang naging para sa iba. Bantayan mo ang iyong pananalita. Si Jiang Li ang asawa ko. Legal kaming kasal. Imposible, hindi siya... Ikaw ang hindi karapat-dapat. Mula ngayon, kung gagambalain mo pa ang asawa ko, aalisin kita sa Yuehai. Tara, mahal, umuwi na tayo. Mr. Bakit mo sinabi kay Shichen ang tungkol sa relasyon natin? Dapat itong itago. Iyon ang kasunduan. Maaring magbago ang mga plano. Ano ang ibig sabihin niyan? Sa tingin ko, ang paggugol ng aking buhay sa iyo na ganito ay hindi naman masama. Isang buhay? Pero, hindi ba dapat ay pakasalan mo si Lin Jiwei? Lin Jiwei? Ano ang kinalaman niya dito? Hindi ko siya gusto. Maliban sa iyo, hindi ako nag-isip na pakasalan ng iba. Kaya CEO hindi talaga mahal si Lin Jiwei. O balak pakasalan siya? Pero kung ipapakilala natin ang relasyon natin sa publiko, makakaapekto ba ito sa aking karera? Tama na. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ang pagpapakilala ay sarili kong ideya lamang. Igagalang ko ang desisyon mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Jiang Li, mahal kita. Kailan ka man handa, maaari kong ipahayag ang relasyon natin sa anumang oras. Jiang Li, mahal kita.
Hindi ka panipaniwala. Si Mr. He, inamin niya sa akin. Jiang Li. Huwag ka munang pumunta sa opisina. Si Lin Jiwei, sinisiraan ka ngayon. Tungkol sa akin? Ano ang sinasabi niya? Inaakusahan ka niya na ninakaw mo ang proyekto niya at inagaw mo ang lalaki niya. Tinatawag kang homewrecker. Ano? Ang buong kumpanya ay naaawa sa kanya. Sinasabing kaawa-awa siya at sisikiling ka nila. Jiang Li, bakit hindi ka kumausap kay Mr. He at humingi ng suporta? Si Lin Jiwei, sobra na. Una, nagpapanggap siya bilang asawa ng CEO, ngayon patuloy niya akong sinisiraan. Tama na, hindi ko na ito titiisin. Magiging tagapunas ako. Jiang Li, saan ka pupunta? Harapin si Lin Jiwei. Hindi pa ako nakakita ng ganyan kawalang hiyang homewrecker. Narito ang tunay na Mrs. CEO, pero naglakas loob siyang pumunta? Bakit hindi ako dapat nandito? Hindi ako homewrecker. Si Lin Jiwei ay hindi asawa ng CEO. Siya ay nagsisinungaling. Jiang Li, tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Sinasabi ko ang totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, nasa opisina si Ginong He. Pwede ko siyang tawagin dito para sagutin ang mga tanong mo. Jiang, ang kapal ng mukha mo para maging kumpiyansa. Ang relasyon ba niya kay He Yunchuan? Mas malalim kaysa sa naisip ko? Jiang Li, huwag kang mayabang. Sino ka ba para tawagin si Yunchuan dito? Maaaring wala kang hiya pero may dignidad ako. Nakakahiya ito. Tama si Jiwei. Ang pagdala kay Ginong He sa walang kwentang drama na ito ay hindi nararapat. Eksakto. Kung gusto mong patunayan ang katayuan ni Jiwei bilang may bahay, ang ari-arian ni Ginoong He ay nasa Sky Palace Estates. Hayaang ang may bahay bigyan tayo ng tamang tour, iyon ang makakapagpasya. Tama, Jiwei. Dalhin ang walang hiyang babaeng ito para makita ang bahay mo. Ipakita sa kanya kung sino ang tunay may bahay ng sambahayan ng He. Ang teksto ay nagpapatuloy sa susunod na subtitle. Sige, pumunta tayo sa Sky Palace Estates. Pero Lin Jiwei, naglakas loob ka ba? Dalhin mo kami doon? Jiang Li, ang cute mo naman. Ang tapang mong hamunin ako ng ganito. Pero sa sitwasyong ito, hindi talaga ako makatanggi. Sige. Pupunta ako. Pumayag si Lin Jiwei? Pero hindi man lang siya makapasok sa gate ng pamilya He. Jiang Li, sigurado ka bang pupunta ka sa bahay ni CEO He? Nag-aalala ako baka si Lin Jiwei gumawa ng masama sa'yo. Hindi siya gagawa. Lulu, magiging tapat ako sa'yo. Ako pala ang asawa ni CEO He. Ano? Tigilan mo yung biro mo. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Kung hindi ka naniniwala, ipakikita ko sa'yo ang ebidensya. Wow, ito na pala ang mansion ni CEO He. Ang ganda-ganda. Sayang lang. May mga tao na malapit nang mapahiya ng sobra sa magandang lugar na ito. Sige. Tingnan natin kung sino talaga ang mapapahiya. Lin Jiwei, ano pa ang hinihintay mo? Buksan mo na ang gate, papasukin mo kami. Buti na lang pumunta ako dito sa bahay ni Yunchuan nung bata ako at alam ko ang password. Hindi nila pinalitan ng code. Nasa akin ang langit. Pasok kayo lahat. Lalo na ikaw. Tingnan mo mismo. Kakaiba, paano niya nalaman ang code? Jiang Li, umalis na lang tayo. Hindi ako nagsisinungaling. Ako talaga ang asawa ni Mr. He. Dahil pinili ako ni He Yunchuan, wala akong dapat katakutan. Tara na, ilalantad natin ang kanyang kasinungalingan. Grabe, Pangulo. Ang mansion ni He ay napakaganda para itong palasyo.
Makakita lang ng lugar na ito ay sulit na mamatay. Ngayon naniniwala ka na ba na asawa ko siya? Siyempre. Siya nga pala, Jiwei. Nasaan ang mga larawan ng kasal niyo ni Mr. He? Hindi siya ang tunay na Madam President? Anong wedding photos? Linawin ko, ako ang tunay na Mrs. He. Jiangli, nababaliw ka ba? Kung hindi si Jinang Jiwei nagdala sa atin sa bahay ni Chairman He, hindi ka man lang makapasok. Paano mo nasabing ikaw si Mrs. He? Jiangli, ang tigas ng ulo mo. Ginang Jiwei, bakit hindi mo na lang ipakita sa kanya ang wedding photo niyo ni Chairman He? Tapusin na ang kanyang mga delusyon. Karapat-dapat ba siyang makakita ng wedding photos ko? Jiangli, mabuti ang magkaroon ng pangarap pero hindi ng delusyon. Inimbestigahan kita. Isang ulila na walang kwenta, isang buwan pa lang ang nakakaraan, nagseserbisyo ka pa sa mga lalaki sa pool hall. Ang pansamantalang pagkakamali ni Yun Chuan, hindi ibig sabihin na kaya mo pumalit sa lugar ko. Jiangli, ikaw ba talaga si Mrs. He? Ito ang tirahan ni Chairman He. Kung nagsisinungaling ka, may mga kahihinatnan. Ako si Mrs. He. Kung hindi ka naniniwala sa akin, papatunayan ko. Ang peke ay hindi magtatagal. Ang katotohanan ay laging nananaig. Lin Jiwei, hindi mo mapapatunayan yan. Pero kaya ko. Dahil ako ang tunay na Mrs. Chairman. Ali, talaga bang asawa ka ng CEO? Masama ito. Siya pala ang asawa ng chairman. Tinawag ko siyang Miss Perfect. At inakusahan ko siyang walang hiya. Lin Jiwei, sinabi sa akin ni He Yun Chuan na hindi kanya nagustuhan o nangakong pakasalan ka. Inabuso mo ang titulo ng asawa ng CEO para utusan ng lahat. Ang tunay na walang hiya ay ikaw. Miss Perfect, paano mo nagawang nakawin ang Yun Chuan ko at ang posisyon ng asawa ng CEO? Lalabanan kita. Lin Jiwei, baliw ka. Ito ang bahay ni Ali. Bahay niya, hindi siya karapat-dapat. Ngayon ay itapon ko siya. Ikaw, pigilan mo siya ngayon. Bibigyan ko kayo ng 500,000 bawat isa. Anong ginagawa mo? Lahat kayo ay baliw. Si Jiangli ang asawa ng CEO. Jiang Lu. Jiangli, nakatumba na lahat ng alipores mo. Ano ang gagawin mo ngayon? Jiang Lu, okay ka lang? Jiwei, baka dapat nating bitawan na ito. Dumudugo ang ulo ni Jiang Lu. Wala kang kwenta, hindi naman nakakamatay ang kaunting dugo. Bibigyan ko kayo ng tig 500,000 pesos. Gawin nyo na. Pakawalan mo ako. Kung pera ang gusto mo, kaya kitang bigyan. Akala mo ba tanga kami? Tinawid ka na namin. Tapusin na natin ito. Jiangli, ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Lin Jiwei, dapat tumigil ka na habang kaya mo pa. Kung malaman ni He Yun Chuan na ginagawa mo ito sa akin, babayaran ka niya. Pinagbabantaan mo ako gamit si He Yun Chuan. Sino ba sa tingin mo ang tunay mong pagkatao? Isang batang ampunan na sumiksik sa kama ni He Yun Chuan. Akala mo ba kaya mong umangat sa tuktok? Tingnan natin kung gaano ka kagusto. Kapag sinira ko ang maganda mong muka. Lin Jiwei, nakikiusap ako sa'yo. Ano bang magagawa ko? May tumulong.
Ang susunod na buwang padala ng Jade ay mahalaga sa ating operasyon. Siguraduhing ligtas ang imbakan nito, walang dapat na pagkakamali. Naintindihan ko, Mr. He. Kumusta? Ano ang nangyayari dyan? Mr. He. Nasa Cloud Crest Palace. Iligtas si Jiangli ngayon. Si Jiangli? Ihanda ang sasakyan ngayon. Agad-agad. Saktan siya. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Tigilan ng karahasan, buntis ako. Ano? Buntis ka? Tungkol sa insidente ngayon, payagan mo akong umalis ngayon. Tatahimik ako, hindi sasabihin kay Mr. He tungkol sa anuman dito. Miss Lin, siya ay nagdadala ng anak ni Mr. He. Kung patawarin niya tayo. Tanga, nagsisinungaling siya sa iyo. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Iligtas mo ako at ipapaliwanag ko. Tingnan mong mabuti. Ang mga sugat na ito sa kanyang katawan lahat ay ginawa mo. Sa tingin mo ba ililigtas ka niya? Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Umakyat siya gamit ang sanggol na yon. Kung wala ang bata, hindi na siya gugustuhin niya. Pigilan siya. Ginoong He, kailangan mong pumunta agad. Ali. Iligtas si Ali. Bilisan mo. Opo. Jiangli? Jiangli, okay ka lang? Ang bata, Mr. He. Bilisan mo, tumawag ng ambulansya. Sige po. Chuan, paliwanagan kita. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Si Mrs. He ay malubhang nasugatan. 2 tadyang ang bali ang braso, maraming pasa sa buong katawan. Hanapin ang pinakamagagaling na doktor. Dapat walang peklat na matira. Naintindihan ko. Paano na ang bata? Ang bata ay walang kahit anong galos. Sa totoo lang, si Mrs. He ay hindi sana nasaktan ng ganoon kalubha pero para protektahan ang bata, tiniis niya halos lahat ng mga palo sa sarili. Walang hanggan ang lakas ng isang ina. Jiangli, ang kahihiyang ito ay ipaghihiganti ko para sa'yo. Paano ako pakikitunguhan ni Hyun-chun? Hindi siya maglalakas loob na saktan ako dahil sa ugnayan ng ating mga pamilya. Chuan. Chuan na nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na uulitin. bata. Chuan. Ang sakit. Sakit. Ang sakit na ito ay hindi katumbas ng sakit na idinulot mo kay Jiangli. Malayo pa. Chuan. Kung isa sa alang-alang ang aming mga pamilya na may ilang henerasyon ng pagkakaibigan,
Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Luluhod ako at hihingi ng tawad kay Jiang Li. Mula ngayon, Yue Hai ay buburahin ng pamilyang Lin. Para sa bawat sakit na dinanas ni Jiang Li, gagawin ko kayong lahat magbayad ng 1,000 beses. Saktan sila. Achuan, Achuan. Hey Yun Chuan, Ligising ka na. siya. Dahan-dahan lang. Ang sanggol, kumusta ang sanggol? Ligtas na ligtas siya. Pinrotektahan mo siya ng mahusay. Basta ligtas siya. Wala nang ibang mahalaga. Baliw na babae. Ang kaligtasan mo ay dapat palaging manguna. Pero kung ako lang ang inalagaan ko, ano ang mangyayari sa ating? Higit pa sa ating anak, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Li, sa buong mundo, ikaw lang ang gusto ko. Naalala mo ba? Ang sinabi ko sa'yo, Ah, tama. Si Lucy ay nasugatan din. Kumusta na siya ngayon? na-discharge na siya. Kumusta naman si Lin Jiwei? Pinahirapan ko siya. Ang parusang nararapat sa kanya. Sinira ko ang mukha niya. Sinira ko ang buong pamilya Lin. Kaya nabaliw siya. Ang dalawa niyang kasabwat pareho kong ipinadala sa minahan ko sa Burma. Pinagtagal ko sila hanggang sa kanilang huling araw. Nagbabayad para sa ginawa nila sa iyo noong araw na iyon. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Hindi kailangan ng pasasalamat sa pagitan natin. Habang wala ka sa malay tao, nag-alala si Lola para sa iyo. Pagkatapos nating umalis ng ospital, bisitahin natin siya para sa hapunan. Miss ka niya. Sige. Jiang Li, nagpapanggap kang inosente sa harap ko. Sa huli gusto mo lang mag-asawa ng mayaman. Pakasalan si He Yun Chuan, hindi ka karapat-dapat. Hoy, tulungan mo akong asikasuhin ng isang bagay. Lola, Lee, ngayong mga araw marami ka ng pinagdaanan. Tingnan mo, pumayat ka. Kailangan mo ng sapat na sustansya. Lola, noong nasa ospital ako, pinadalhan mo ako ng pagkain at mga pandagdag. Paano ako pumayat? Tumaba nga ako ng 1 kilo mula nang ma-admit. Kung sasabihin kung payat ka, kumakain ka para sa 2 ngayon, kailangan mong kumain pa. Maya-maya ipapaluto ko ang mga paborito mong ulam. Sige, ano man sabihin mo, Lola. Mabuting bata, Lee. Pagkatapos kumain, may regalo ako para sa'yo. Para ipagdiwang ang iyong tagumpay sa pagdisenyo ng pambansang seremonyal na regalo. Maliit na tagumpay lang yon. Maliit na tagumpay? Ang disenyo mo ng seremonyal na regalo ay pinangalan ng pinakamahusay na tradisyonal na akda sa bansa at saka ang seremonya ng parangal sa susunod na linggo ay ipalalabas sa buong bansa. Talaga? At kailangan kong sagutin to. Kumusta? Mr. He, ang pinakamataas na parangal sa disenyo ni Mrs. He ay kinakansela. Ano? Ano? Ininforman lang kami ng komite na may lumabas na post na hindi nagpakilala online na sinasabing si Jing He ang iyong kirida, na sinasabing ang pambansang regalo ay dinisenyo ng iba at inaakusahan ka na niloko mo ang pagpili sa ilalim ng pangalan ni Jing He. Ang iskandalong ito ay mainit na usapin na pumukaw ng galit ng publiko. Nagdesisyon ng komite na bawiin muna ang award ng iyong asawa habang iniimbestigahan. Paano nangyari ito? Magsagawa ng buong investigasyon, hanapin ang nag-post na hindi nagpakilala, kokontakin ko ang komite ng personal. Huwag kang matakot, nandito lang ako sa tabi mo. Ang nararapat sa iyo hindi mawawala.
kung hindi ko ito makukuha, sisiguraduhin kong wala ring makakakuha nito. Jiang Li, wag mo akong sisihin dito. Pinilit mo akong sirain ka. Magmaneho ka. Opo. Jichie, hinaharang nila ang daan. Kalad ka rin mo siya palabas. Pakawalan mo ako. Ginong Hei talagang nag-post siya ng thread na yon. Chechen, bakit mo ito ginawa? Ayoko lang kung paano mo ginagawa ang lahat para umangat. Ginonghi, bilang tagapagmana ng isang kilalang pamilya, paano mo maaring pakasalan ng isang tao na may napakababang pinagmulan? Hindi ka ba natatakot na tuligsain ng mataas na lipunan? Bakit ako tutuligsin? Ang asawa ko ay mabait, maganda at lubhang may talento. Maaari ba ang alinman sa mga walang laman na sosyalidad magdisenyo ng mga pambansang regalo na pinupuri sa buong mundo tulad ng ginawa ng aking asawa? Ang pagkakaroon ng asawang si Jiang Li ay isang karangalan. Sa iyong kayamanan, paano ka maaring maging tapat sa isang babae? Pag-isipan mo iyan sa bilangguan. Dalhin mo siya sa bureau buong pag-uusig. Umalis ka. Mahal, napakagwapo mo. Kailan ba akong hindi? Gwapo ka araw-araw at sobrang galing. Ikaw ang bayani ko. Sa ibang bagay, talo kita doon. Gusto mong subukan ang teoryang iyan? Hindi sure kung okay na ngayon. Sabi ng doktor, ang pagiging banayad ay epektibo. Mahal, Nandito ako sa tabi mo.